479,000 or mahigit 180,000 pesos ang gustong gawin ni Sanae Takaichi para sa mga gustong kumuha ng PR or permanent residency dito sa Japan. Hindi pa naman na-approve at kalalabas lang ng bagong panukala. Ngunit sobrang nakakabahala ang ganitong balita lalo na sa ating mga Pinoy na nangangarap mamuhay dito sa Japan ng matagal. Hindi pa rin alam kung buong household income ba or income lang ng mag-a-apply ng PR ang i-check. Kailangan din daw na ang computed national pension nila na matatanggap pagtanda ay katumbas ng at least 30 years ng contribution ng isang normal na Hapon dito sa Japan. Naintindihan ko naman ang gusto nila, pero isipin niyo ang national average salary ng Japan ay nasa 460,000 yen lang per month. Mas malaki ang average ng Tokyo na may 620,000 yen at sa Osaka naman 532,000 yen. Pero sa mga inaka or probinsya naman, usually nasa 350,000 to 450,000 yen lang talaga. At napakahirap talaga kahit sa mismong mga Hapon na maabot ang monthly income na 479,000 yen or 5.75 million per year. Ang problema kasi, marami ang foreigner na abusado sa sistema at dinadaya ang sistema ng pagkuha ng permanent residency. Ngayon kasi, ang requirements lang ay ito. Kailangan wala kang violation, wala kang huli, or good conduct. Kailangan kaya mo suportahan ang sarili mo o ang pamilya mo dito sa Japan. Suportado mo rin dapat ang Japanese government. At bayad ka sa taxes, pensions, insurance ng at least 2 to 3 years. Yun lang. Basta may stable income ka, bayad lahat ng dues mo, mabait ka dito, okay na. At dahil dyan, marami ang ginagawa lang ang requirements bago mag-apply ng visa at pag may permanent residency na, balik na naman sila sa kalokohan nila ng hindi pagbabayad ng tax, insurance at pensions at iba pa. May iba pang sobrang kapal ng mukha na nag-a-apply pa ng Seikatsu Hogo o public assistance mula sa gobyerno pag meron ng PR. Diba? Kaya naman ganito na lang sila kahigpit ngayon upang takpan ng malaking butas sa pagkuha ng visa at naturalization. Kung noon okay na yung pagiging mabait, may trabaho, bayad sa mga taxes and dues, ngayon kailangan mayaman ka pa sa average na Hapon. From 2 to 3 years, naging 5 years na ang sisiliping mga bayarin mo. At kailangan din malaki ang ipon mo dito sa Japan dahil ipapasa mo rin sa kanila ang bank account mo upang mapatunayan na meron kang ipon dito. Ang pinaka namang problema dito, yung mga Chinese. Dahil sila ang pinakamalaking populasyon dito ng dayuhan sa Japan. At sila rin ang pinakamadalas na kumuha ng PR at magpa-naturalize. Kayo, anong tingin niyo sa pagbabago nito? Apektado din ba kayo? Sino dyan ang giri-giri safe? May mga kababayan ba tayong nagsisisi dito at hindi pa inagahan kumuha ng PR? Comment lang kayo dyan pag-usapan natin ang mga issue na to. O baka meron din kayong kilala na abusado dyan, na matagal na pala dito sa Japan, hindi pa rin sumusunod sa rules, ayaw pa rin magbago, at dinala yung pagiging squatter dito sa Japan. Wala akong sinasabing pangalan baka lang naman sakaling may kilala kayo. Yun lang naman, sige, bye-bye!